Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Eto na naman tayo sa isang nakakagulantang na sulat. Hindi lang basta opinyon, kundi isang witty open letter raw galing kay retired AFP General Orlando De Leon na idinirekta pa talaga kay DOJ Secretary Boying Remulla. At grabe, kung satire ito, panalo sa laman, may boost, may pulutan, at syempre, may patama sa mga umano'y nagpipilit iugnay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa halos lahat ng problema ng bayan. Pero teka, execution noong 1973, kay Duterte pa rin isisisi? Tara, himay-himayin natin yan. Weekend plus pulutan equals national issue analysis. So, ayon sa sulat raw ni General De Leon, it's a Saturday night and you know fully well that weekends afford us some time with our drinking buddies. I'm looking forward to a night of booze and rakas, discussions on various national issues. That's our pulutan! Napakalinaw! Satire ito! Ibig sabihin, inumantok pa lang, national issue na agad ang appetizer. Pero ang catch, ang main course raw ng usapan. Paano iuugnay kay Duterte ang execution ni Lim Seng noong 1973? Wait lang, rewind tayo. 1973, Marcos Sr. pa ang presidente. Walang PRRD, wala pang Davao Death Squad, wala pang DDS meme. Pero sa satire na ito, ang dating, baka raw si Duterte pa rin ang pasimuno. Dito pa lang, damang-dama mo na yung frustration and sarcasm ng sumulat. Hindi ito paninira, kundi paglalantad ng absurdo ng mga naratibo raw ngayon. Massage the data, plant doubt, cross the weakness. Ito ang punchline sa sulat. May I seek your expert advice on how to find an iota of reason, massage some data, call for a press con, plant some doubt, and cross over the witness to point to FPRRD. Literal na ine-expose ang proseso ng tinatawag nilang trial by narrative. Hindi na kailangan ng facts, basta may data, i-massage na lang. Hindi na kailangan ng testigo, basta may mic, mag-press con na agad. Hindi na kailangan ng ebidensya, basta may duda, ulitin lang ng ulitin. Ito yung sinasabi ng marami. Weaponization of media, opinion, at legal tools para siraan ang mga kalaban. At kung satire ito mula sa isang retired AFP general, ibig sabihin, may mga dating nasa loob mismo ng sistema ang hindi na rin nananahimik. Lim Seng equals Duterte? Ano raw? Para sa mga hindi familiar, si Lim Seng ay isang convicted drug lord na pinasabog ng firing squad sa Luneta noong 1973 nga raw bilang bahagi ng drug war umano ni Marcos Sr. At ngayon, may nagsasabing inuugnay raw ito kay Duterte. Ang tanong ni General De Leon, paano raw? Tapos sumunod pa, my theory is that it was actually FPRRD who ordered it. Dito na talaga pumasok ang sarcasm sa level 10. May theory, walang basehan. Pero sige, ilaban na lang para sa narrative. Parang ganito raw ang galawan ng ilang elemento ngayon. Basta makabato kay Duterte kahit absurd, push lang. I will survive. Pero si Duterte pa rin. At ang pinaka-hilarious na closing ng sulat,
I need to win this one. I lost the arguments on who was the original singer of I Will Survive last week. Ibig sabihin, yung pag-ugnay kay Duterte siguro sa firing squad ng 1973 kasing trivial lang ng debate. Kung si Gloria Gaynor ba talaga ang unang kumanta ng I Will Survive. It's satire at its finest. Pero ang irony, hindi na nakakatuwa. Kasi kung pati kasaysayan ay binabaluktot para lang makapanira, hindi lang si Duterte ang talo rito. Ang katotohanan mismo. Tamang kwento, malibang ikwento. Ang open letter na ito, kung totoo man, ay hindi bastaran. Isa itong social commentary. At kung totoo ngang galing ito sa isang retired general, ibig sabihin, may mga taga-establishment na rin ang nananawagan ng katinoan sa political discourse. Sa huli, ito ang tanong natin. Bakit nga ba tila lahat ng issue ang reflex ay isisi kay Duterte? Hanggang kailan tayo magpubulag-bulagan sa ganitong takbo ng kwento? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe ha sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, General, tama na! Sobra na po kanilang obsession kay FPRRD. I like your open letter to Remulla, Retired General De Leon. Sarcasm at its best. Remulla, always the fiction writer of crime stories. Bentag, Deves, Kibuloy, FPRRD, etc., etc. deserves such an honor. Kailan pa kaya makikita ng acting AFP ang paghihirap ng mga Filipino dahil sa pang-aapi nitong administrasyon ni McCoy Jr.? Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!